What's up? This is MC at welcome sa ating bagong series na pinangalanan kong Elementary Mathematics. So when we say elementary, dalawa yung posibleng meaning niyan. It could mean na elementary na grades 1 to 6 or pwede rin naman elementary na simple or basic. Dahil sa math, alam natin na ang topics ay pahirap ng pahirap. Kaya hindi natin maintindihan yung mga higher math kung hindi natin naintindihan yung mga pinaka-simple, elementary or basic. So ang pinakauna nating video ay nakafocus sa number systems. Meron tayong tatlong number system na isinama dito. Ito yung I think pinaka-madalas na mga ginagamit. Pinakauna, ito yung tinatawag na Hindu-Arabic numbers. When we say numbers or think about numbers, ito yung unang pumapasok sa isip natin kahit hindi pa banggitin na Hindu-Arabic. Yung sa pera, sa oras, or sa pagtitimbang, pagsusukat ng height, ito agad yung ginagamit natin. Wala nang kung ano-ano pang sinasabi. When we say numbers, ito agad yung pumapasok sa isip natin. Meaning ito yung pinaka-usual natin ginagamit. At yung mga ginagamit na digits dito ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Exercise lang, paano natin babanggitin itong number na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paano yan properly binabanggit? Kung ang iyong banggit ay 12,345,678, yun yung tamang pronunciation. Kaya lang kasi medyo nakakalito magbanggit ng mga numbers kapag maraming digits at minsan kapag magkakamukha like 1 million or kaya 1 billion, nakakalito yun. Kaya naman gumagamit tayo ng comma. So hindi naman siya required pero advised na gumamit ng ganyan at nilalagay ang comma every 3 numbers or digits from the right. So, sa pinakadulo, meron tayong 6, 7, 8. Kaya bago mag-6, naglagay tayo nun. And then, meron din tayong comma before 3. Kasi 3, 4, 5 yung sunod na nasa kanan. And wala naman tayong ilalagay sa 1 and 2 kasi hindi naman sila lumagpas ng 3. Pangalawang number system na ginagamit natin ay binary numbers. Pero madalang natin itong gamitin. Ang madalas na gumagamit nito ay yung mga nasa programming. Ang ginagamit naman na digits dito ay dalawa lang, 0 at 1. So, hindi na tayo magbibigay ng additional details dito kasi hindi naman natin to talaga madalas ginagamit. Pero kapag kayo ay magpa-programming, at least meron na kayong idea. At ang ikatlong ginagamit natin ay yung Roman numerals. So, probably yung huling pinag-aralan natin to ay talagang nung elementary pa, no? So, hindi rin to madalas ginagamit. Ginagamit lang to sa mga grade levels or sa iba pang mga levels at sa mga mabababang numbers lang. I think ginagamit din to kapag gumagawa tayo ng mga outlines. So, dito ang ginagamit naman nating digits ay mga letters. I, V, X, L, C, D, at M. At meron pa mga mas advanced pero sa matataas na yon. Ang mga letters ay nagko-correspond sa mga numbers. So, ang 1 ay I, ang 5 ay V, ang 10 ay X, ang 50 ay L, then ang 100 ay C, ang 500 ay D, at ang 1,000 ay M. So, let's say, re-represent natin si 1, alam natin na yan ay I. Kapag naman 2, ang 2 ay dalawang 1, so pwede natin itong i-represent gamit ang dalawang I or II. Kapag 3 naman, III. Meron tayong rule sa Roman numeral na bawal tayong gumamit ng 4 na magkakamukhang magkakasunod. So, ang 4 ay hindi III. Alam natin na ang 5 ay V. At ang 4 ay 1 bago mag 5. Therefore, alam natin na ang 1 ay I at ang 5 ay V. Therefore, ang 4 ay IV. 1 before 5. Kaya I before V or basically IV. Hindi pwedeng basta na lang natin lalagay yung I at V. Kailangan nasa proper order din. Bakit? Kapag 6 naman kasi ang ginagamit natin ay VI. Ang 6 ay 5 plus 1. So, ang V ay 5, ang I ay 1. Therefore, ang VI ay 6. Again, kapag mataas na number ang i-represent natin, kailangan nauna yung mas mataas na number. Dahil kapag nauna yung mas mababang number, magmumukha itong subtraction, katulad ng 4. So, kung ang 6 ay VI, ang 7 naman ay VII. At ang 8 ay VIII. Ang 9 ay hindi VIII kasi bawal nga yung 4 na uulit. Therefore, alam natin ang 10, X. Alam natin ang 1, I. Therefore, ang 9 ay 1 before 10, which is IX. Ang 11 naman ay pinagsamang 10 at 1, therefore ito ay XI. Ang 15 naman ay pinagsamang 10 at 5, therefore ito ay XV. Alam natin ang 20 ay dalawang 10, therefore ito ay XX.
Then alam natin na ang 24 ay 20 at 4, katulad ng nandito. Therefore, alam natin na ang 20 ay XX at 4 ay IV. So, combining them will give us 24. XXIV. Alam natin na ang 50 ay L. Paano naman natin i-represent si 40? Since si 40 ay 10 before 50, so ito ay X before L, or basically, XL. Again, alam natin na ang 100 ay C. Therefore, kung i-represent natin si 101, ito ay magiging CI, 100 plus 1. Kapag naman 300, meron tayong tatlong C, or basically C, C, C. At pinakahuling example natin sa video to ay 2,959. Alam natin si 1,000 ay M, therefore ang 2,000 ay dalawang M. Then meron tayong 100, kaya dapat meron tayong C. Then alam natin na meron tayong 50, therefore meron tayong L, at ang 9 ay IX. Therefore, ang 2,159 ay MM, C, L, IX. Kung kulang sa inyo yung mga examples na to, ay manood ng iba pang videos sa YouTube at pwede rin naman mag-search online. Pero again, ito yung tatlong pinaka-popular na ginagamit natin: Hindu-Arabic numbers, binary numbers, at Roman numerals. Uulitin ko lang, ang Hindu-Arabic numbers yung pinaka-usual at yung dalawa naman ay hindi masyadong usual pero ginagamit pa din. Maganda na rin na meron tayong idea sa kanila. At dyan nagtatapos ang ating video. Hopefully meron kayo natutunan at see you on my other videos. Bye-bye!